Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa lahat ng mga taga-subaybay sa channel na ito. Lalong-lalo na sa iyo, Sir Alex, na hindi nagsasawang nagbibigay buhay sa mga pinadalang kwento na naaayon sa totoong pangyayari. Ako ulit ito, si Inday. Kumusta po kayo? Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay karanasan ng lola Miona ko nung mga panahong nagbubuntis ito sa pangalawa niyang anak na si Tia Magding o Magdalena sa tunay na pangalan. Si Tia Magding ay anak sa pangalawang kinakasama ni lola Miona ko noon. Namatay po kasi yung unang asawa nitong pulis habang nagbubuntis si lola sa una nilang anak. Nabalo siya sa edad na 19 anyos lamang. Dahil sa bata pa naman si lola noon, di nagtagal ay nakahanap din ng bagong kinakasama sa buhay. At dito po, iikot ang kwento at pangyayari na kailanman ay di niya malilimutan. Ang lalaking nahanap ni lola ay hindi niya gaanong kilala pero naging kinakasama pa rin niya ito at pinatira sa bahay nila. Sobrang tamad daw po ng taong ito at laging nasa sabungan lang. Pero wala siyang magagawa dahil pag-ibig, ika nga. Hindi nagtagal, yung ama ng kinakasama niya ay nakikitira na rin sa bahay nila. Dahil sa biyana naman daw kahit na hilaw, pinakitunguhan ito ni lola ng maayos at pinatira na rin sa bahay nila. Di na niya inisip ang dahilan at di na rin inalam kung bakit umalis ito sa kanila o sa kabilang baryo at lumipat nga kina lola. Sa isip niya noon, na total wala naman siyang kasama sa bahay nila, kaya okay lang na doon ito titira. Ang laging naiiwan kasi sa bahay nila lola noon ay yung anak niyang 1 taong gulang pa lamang mahigit habang pinagbubuntis naman niya yung pangalawa nilang anak. Simula nung andun na yung hilaw niyang biyanan, nagtataka si lola dahil yung anak niyang maliit ay laging nagkakasakit. Yung asawa naman po niyang sugarol ay doon na mamalagi sa sabungan at kung aalis ito sa araw ng linggo, uuwi ito ng linggo. 1 lingguhang pagsusugal, walang bihis-bihis, walang ligo-ligo, pag-uwi ay madungis na. Pag tinatanong naman, ang sagot lang nito ay nasa sabungan ng buong linggo, nagbabaka sakaling manalo. Dahil sa pag-ibig nga, pinabayaan niya ito sa gusto niya at isa pa, buntis na siya sa pangalawa niyang anak noon. Ang saisip lang ni lola na magbabago rin ang kinakasama niya. Yun nga, dahil lingguhan bago nakakauwi itong kinakasama niya, 3 lang silang naiiwan dun sa bahay nila, yung biyanan niya at yung anak niyang maliit pa. Sa lugar po kasi nila lola noon, sir, malalayo na halos 1 kilometro din bago makita ang bahay ng kapitbahay nila. Isang araw, napabisita ang babaeng kapitbahay nila lola na si Maria. May edad na at ang sadya nito ay magpakasta o magpalahi sa baboy niya. Gamit ang tali ay hila-hila nito ang alaga niya. Napansin niya na may ibang tao sa bahay nila lola kaya natanong niya si lola kung kaano-ano niya raw yung matandang lalaki na noon ay nasa ilalim ng puno nakaupo. Ang sagot naman ni lola ay biyanan niya ito, ama ng kinakasama niya. Nung makita ni Maria ang itsura ng biyanang lalaki, nanlaki ang mata nito pagkat nakikilala niya ang taong ito. Sinabi niya ng pabulong kay lola, "Kanang, day, ayaw lang og kalain ha. Mauman ka na ang taga-Pikas baryo nga gidudahang wakwak sa lugar nila. Wala ka na hadlok nagpapuyo ka pa niya dire. Unayon biya ka na. Ambot kay wala man jud ko makaila nila anak sa tinuray. Niipon raman ang iyang anak nga maoy akong banabana karon. Wala man ko nangayo og pamalahi kay angkan man gud ko. Pero wala man po guna-una og aswang baka na sila. Day,
Huwag kang magalit ha. Siya yung taga-kabilang baryo na pinagdududahang aswang sa lugar nila. Di ka ba natatakot pinatira mo sila dito? Baka pati kayo taluhin yan. Sagot naman ng lola ko. Ewan, sa totoo hindi ko talaga sila kilala. Nakitira lang yung anak dito na sa asawa ko ngayon. Di man ako humingi ng pamanikan dahil angkan nga ako. At di ko rin iniisip na mga aswang sila. Sagot ni lola ko kay Maria. Nung mapalingon si lola dun sa binang lalaki, ang sama-sama raw ng tingin nito kay Maria. Dahil dun, dali-dali itong dinala ni lola patungo sa puno ng santol kung saan nakatali yung lalaking baboy na ipapalahi sa baboy na dala ni Maria. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, narinig ni lola na umiiyak na yung maliit niyang anak kaya dali-dali siyang bumalik sa bahay. Pag-akyat niya sa loob, nakita niyang karga-karga na ng biyanan nito ang anak. Nung iniabot na ito kay lola, ay sobrang taas na ng lagnat ng bata na akala mo ay mapapaso yung kamay sa init nito. Nung unang panahon, wala silang ospital sa lugar at wala ring mga health center kaya naisipan na lang ni lola na lagyan ng bimpo ang ulo ng bata para bumaba yung lagnat. Pagkatapos malagyan nakatulog din naman yung bata agad. Sa sumunod na araw, marami ang labahin ni lola noon at hindi pa rin umuwi ang magaling niyang asawa kaya napilitan si lola na iiwan ang anak nito sa biyanan para makapaglaba pero pinatulog niya muna ito sa duyan. Dali-daling pumunta ng ilog para maglaba nga. Makalipas ang halos isang oras, natapos na si lola. Hindi niya inayos ang paglalaba dahil nag-aalala siya sa maliit niyang anak kaya umuwi rin siya agad. Habang naglalakad palapit sa bahay nila, karga-karga sa ulo ang palanggana, napatingin siya sa silong ng bahay nila dahil parang may tao doon. Nung makita niya ang damit ay napag-alaman niyang ang biyanan pala niya ito. Diretso lang si lola sa sampayan, sinampay ang mga damit. At nung matapos siya, nakita niyang hindi pa rin umaalis sa silong ang ama ng asawa niya. Na tila seryosong-seryoso ito sa ginagawa niyang pagtingala sa taas ng silong na tila hindi siya napapansin ito. Nagtataka si lola kung bakit nasa bandang ilalim ito kung saan naroon yung nakaduyan niyang bata. Doon mismo nakatapat ang binan niya. Dahan-dahan itong nilapitan ni lola at kinausap. Sabi niya, Tay, unsa man ka diha silong? Dali na diri sa ka anak kay maniudto ta. Tay, anong ginagawa mo dyan sa silong? Halika na sa taas, manananghalian na tayo. Nung lumingon ito sa kanya, sobrang gulat ni lola dahil pulang-pula at nanlilisik pa ang mga mata nito kaya nahampas siya ng di oras ni lola nang dala niyang planggana sa mukha. Doon lang kusang bumalik ang mga mata sa normal. Nagatubili itong nagsasalita na hinahanap niya raw yung nahulog niyang tiyani. Kwan, kasi nahulog yung ginagamit kong tiyani. Mahaba na kasi yung bigote ko sa baba. Pautal-utal na sagot nito. Lalong nagtaka si lola sa isip niya na kung tiyani ba talaga ang nahulog kasi bakit nakataas ang mukha nito at di nakayuko sa lupa kung saan doon dapat niya ito hinahanap. Doon na nagkaroon ng hinala si lola. Buwan ng Marso kasi at taglabong ang panahon na yun kaya siguro kahit tanghali ay inaatake sila ng pagkaaswang nila. Isang hapon, 5 buwan na ang tiyan ni lola noon. Pagod siya sa pag-aalaga ng bata kaya nakatulog ito sa silid katabi ang maliit na anak. Mabilis sumiwalay ang diwa niya. Sa imbing ng pagkakatulog ni lola, nagising na lang siya dahil naririnig nitong nag-aaway daw ang mag-ama, yung kinakasama niya at ang tatay nito. Ang sa isip ni lola na nakauwi na rin sa wakas ang magaling niyang sugarol na asawa. Nagtataka siya dahil ang sinabi ng asawa niya, Tay, ayaw ganaya akong asawa ha. Una-una apunin mo na ang nasa tiyan na. Masakpan paganit ka ngayon mo ng hilabdan, itajud ang magpatay. Tay, huwag mong taluin ang asawa ko. Isipin mo apo mo yung nasa tiyan niya. Pag mahuli pa kitang ginalaw mo sila, tayong dalawa talagang magkamatayan. Pasigaw at galit na boses ng asawa ni lola.
Di maintindihan ni Lola kung bakit gano'n na lang ang galit at reaksyon ng kinakasama niya. Ang akala niya nung una ay nagsiselos lang ito sa kanya. Nagtambay lang ng ilang araw sa bahay nila yung asawa niya. Nung makapamitas ulit ito ng mga sitaw at talong, ay agad nagpaalam at magbenta raw sa bayan. Sabi pa nito bago umalis, baka raw siswertehin siya sa sabong kaya ang ginawa niya ay nagdala na naman ito ng panibagong panabong na manok. Hindi na naimik si Lola noon, alam na niya na isang linggo na namang mawawala itong asawa niya. Dahil nga sa buntis si Lola, kahit tanghali ay nakakatulog siya. Isang araw, bumalik na naman ulit yung kapitbahay niyang si Maria, hila-hila na naman yung baboy nito. Ayon pa sa kanya, hindi raw nabuntis ang baboy sa unang pagpakasta kaya uulitin niya. Habang papalapit siya sa bahay nila Lola, nagtataka siya sa pangalawang beses nung makita na naman niya ang biyenan ni Lola pero sa pagkakataong ito ay nasa taas na ng bubungan nila. Nasabi na lang niya sa sarili na, ay, kakugihan bagod ning tawhana di ay. Bisan udto naaman sa taas sa atop. Siguro nabuslot na ilang atop giayo niya. Buutan man dahil ning ugangan ni Miona. Ay, ang sipag pala ng taong to. Kahit tanghaling tapat nasa bubungan. Siguro nabutas yung bubungan nila inayos niya. Mabait naman pala tong biyenan ni Miona. Uwi ka nito sa sarili. Nung nasa bahay na siya ni Lola, Ayo, mayong udto diha Miona, hain man ka. Tao po. Magandang tanghali sa'yo dyan Miona, san ka ba? Nang marinig ito ng lalaking nasa taas ng bubungan, ay bigla itong tumalon sa lupa at kumaripas ng pagtakbo papunta sa sagingan sa likod lang ng bahay nila Lola. Nagulat naman yung kapitbahay nila kung bakit tumalon ito at tumakbo palayo sa bahay nila Lola na parang nagulat din ito sa presensya niya. Doon niya nasabi na, wakwak yun ay. Wakwak pala. Nung nagising na si Lola matapos malaman ang pakay ni Maria, karga ang maliit na anak ay agad niya itong sinamahan papunta doon sa baboy nila. Doon na sinabi ni Maria ang nasaksihan niya sa biyenan ni Lola. Sabi nito na nakita nga niya na nasa taas ng bubungan nila yung binan niya at pag-akala pa niya na nagkukumpuni lang ito sa butas sa bubungan nila. Wala naman palang dapat ikumpuni roon dahil wala namang sira ang bubungan nila Lola. Sinabi ni Maria kay Lola na kung ako ni mo na pawaon ni mo imong ugangan dre. Kita gid na ako ganiha lang gyud ba nasa taas diha sa imong atop. Kaingon ko gaayo to og atop dihang itawag ta ka. Ikalit man noon og lukso pa doon sa sigingan. Kung ako sa'yo na, paalisin mo yung binan mo dito. Kita ko talaga kanina lang andyan siya sa taas ng bubungan mo. Nasabi ko nagkukumpuni lang sa taas. Nung tinawag kita bigla na lang lumundag pababa tumakbo papuntang sagingan. Tinignan nila Lola Miona ang pinagbagsakan ng paa nito. Nakita nila na ang mga bakas nito sa lupa ay hindi sa tao kundi para itong sa kuko ng baka o kalabaw na nakabaon sa lupa ang marka. Nung tinignan nila Lola ang bubungan kung saan banda siya natutulog noon, nakita nilang meron ng napakalaking butas sa bubong na halos isang bilog na takip ng kaldero ang laki nito. Dahil sa takot ni Lola na baka sa susunod ay maihain sila ng anak sa sariling mesa, lumapit si Lola sa albularyo at gumawa ng mga pangontra sa pamamahay niya tulad na lang ng maraming baog na itlog. Ibinaon ng mga ito sa bawat haligi ng bahay nila Lola. Ang haligi po nila noon ay nakabaon lang sa lupa kaya bawat haligi po ng bahay ay may binaon na itlog pati na rin sa ilalim ng hagdanan nila. Sa mga bintana naman ay nagsabit sila ng mga tinik ng buungon o yung tinatawag nating suha. Pagkatapos nun, doon na napatunayan ni Lola na aswang nga talaga yung binan niya dahil hindi na ito nagpakita simula nung naglagay sila ng mga pangontra sa bahay ni Lola. Lumipas ang isang linggo, umuwi yung sugarol niyang asawa. Nadatnan nito ang mga damit niya na nasa lupa na lahat. Di na kaya na ni Lola ang pagiging sugarol nito kaya binalibag lahat ng damit at pinalayas sa pamamahay ni Lola. Pagkatapos nun, bigla na lang nagising si Lola sa katotohanan.
Doon niya naisip kung bakit parang naging sunod-sunuran siya sa taong ito. Yun pala, ginamitan si Lola ng mahika na nasa ilalim ito ng kapangyarihan ng gayuma. Ang nakapagtanggal lang po noon ay yung kapitbahay nilang si Maria dahil sinadya raw po nito na batuhin si Lola ng dumi ng manok. Ang dahilan, para matanggal kung ano man ang mahika na ginamit kay Lola. Nagdududa raw po kasi si Maria noon pagkat parang sunod-sunuran daw si Lola sa kinakasama niya gayong lagi itong wala sa kanila at tanging pagsusuga lang ang inaatupag nito. Mabisa raw po kasi pangalis ng gayuma ang dumi ng manok. Pagkatapos sa pangyayaring yun, binenta ni Lola ang mga lupa niya sa murang halaga gawa ng kahit isang sintimo, ni minsan ay hindi nagbigay yung kinakasama niya na ayon pa kay Lola. Siya pa ang nagbibigay dito para sa bisyo niya. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Ako ito, Gina Kalunod o Inday. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nag-comment nung nakaraan nating update. Siyempre, unang-una kay Miss Mary Asilar, Ate Berly Manducuro, kay Raquel Perucho, Darlene Cabatuan, kay Connie Arlene Toledo, Melanie Kimpan Alvero, at kay Jermaine Salas Bibauco Puerto. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa kabutihang pinapaabot po ninyo sa atin. Siyempre sa mga channel members po natin, unang-una kay Jonas Alferez, Connie Arlene Toledo, kay Darlene Cabatuan, Angel Flores, Miss Puerto, Lonely Angel, Christine Olson, kay Noemi Rodriguez, Raquel Pirucho, Bahit Ako Pero Rakista, at kay Homer Rihuso. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At syempre sa lahat ng mga commentators po natin, unang-una si Christine Olson, pangalawa si Miss Connie Arlene Toledo, si Nadine Usman, Maria Fidivierte, si Abigail Navarro. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Or maraming salamat po sa inyo. Kay Maclen Abagat. Hello po sir. Pa-shoutout sa Paras family. Ikalima po sa comment. Ayan, maraming salamat po sa iyo. Maclen Habagat. Kay Amor39. Ang ganda po sir. Kasi buti na lang. Di siya nawaan at least. Ayun, nagamot daw no. Kay Jude's Evening Star, Jennifer Santua, Jasmine Santos, kay Lunsky View and Songs, Rune Kabansag, Sian Kyle Kabansag, Jujed Kabansag. Sa mga Kabansag family, kumusta kayo dyan? Ayan, kay Beverly Ambala, Lorna Valley, Linda Lynn, kay Melchor Pastor. Ayan, sabi ni Sir Melchor, nasa abroad siya, I want to know you, maybe we are meant for each other. Ayan, para po ito sa iyo, Madam Melanie Kimpan Alvero, no? Nag-comment siya sa kwento nyo na ulam. Kay Arturo Bax on the Mix, Dons Masi, kay Ruby Claveras, Imelda Reyes, kay Helen Johnson. Sabi niya, thanks sa shoutout Sir Alex. Ganda ng kwento, ganda mo mag-narrate ng story. Simple, pero nakaka-relax, smooth ng pag-deliver nyo. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Helen Johnson, kay Grace Pitechu, Razel Recto, salamat sir, maayon na lang, wala nawaan. Ayan, thank you po. Kay Jacinta Toquillo, Pedro Tampos, kay Mary Asilar, thank you sir, nice story, sorry, now lang ako. Nagbukas, ayan, no problem po. Maraming salamat sa inyo, Miss Mary Asilar. Kay Aliardo Evangeline, Dennis Panganiban, Norhina Ibrahim Timan, kay Raquel Perucho, Darling Cabatuan, kay Jones Scale, kay Melpi, thanks for the story. Sir, inaabangan po ang mga kwento nyo araw-araw. Minsan nabibitin ako, ayan. Sige po, susubukan nating araw-arawin, no? Kay Lawrence Alianto, LCD Acosta, Evelyn Garcia, kay John Rainiel Zacati, Ani Fitorion, Keoni Sala, kay Tik Tilaok Stories, LCD Acosta, kay Nessie Sinag Yoshida, salamat po sa kwento. Ayan, kompleto na po ang iyang adlaw or yung araw niya po, kompleto na daw. Kay Marivic Gionella, good morning Sir Alex, listening now as usual, nice story, so happy po Sir Alex at na-shoutout yun na naman po ako ngayon, shoutout na naman kita. Ayan, sabi niya, paki-shoutout naman po sa isang daughter ko sir na si Hannah Janine. Ayan, shoutout po sa iyo,
Hannah Janine. Ayan, maraming salamat po. Marivic Jonella kay Winsis 36. Rose Ulalia kay Amadi Timan. Ayan, tama ba? Amadi Timan. Kay Josepher Zamoras, Bayot ako pero Rakista. Kay Montes. Ayan, Ophelia Yasin, Darin Weird, Luna Ray Perez, Sweet Lady Centeno. Kay Richelle Isidro, Junard Magnifico. Alisa Guzman, hi Sir Alex, more stories pa. Ayan po, thank you po. Kay Miss Ning Hunter X Palaboy, Orange Likers, Jeffrey Bersabal, Jamer Villarmino, kay Jovi Agustin, Ayin Rin, ayan, kay Helen Ruiz, sabi niya, hello Sir Alex, good noon, nakikinig lagi, shout out kay La Joy Sender, La Hoy pala, okay. God bless po sa channel mo Sir Alex, you Sir, lagi shout out listening here sa China, ayan. Thank you po, Helen Ruiz, kay Kilabot King. Wow, laging may 2 bumpers ads. Ganda uli ng kwento. Ingat mga kapatid, love, Kilabot King. Ayan, thank you po. Kay Errol Bugoy, kay Aizen Tao, Anilan Tijones Durin. Ayan, maraming salamat po. Kay Kenny Retiro, Nish TV, Nilan Ikanayaka, Gina Kalunod na sender po natin ngayon. Kay Ira Lopez Asis, ayan. Di nabubuo yung araw ko pag di nakakapakinig sa upload mo, sir. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Ira Lopez Asis, kay Kudal Nancy, Crystalline 143, ayan, kay Jenny Caballero. Totoo yan kasi ganyan din ang nangyari sa tito ko, nahawaan din ng pagkaaswang, buti nagamo at ngayon siya ang nagsasabi sa amin kung aswang ang isang tao dahil ramdam niya. Ayan, so same kay Miss Kim Pan, kay Jennifer Eriman, Rubina Dairo, Aileen Mirafuente, kay Mark Solonsky, RJ Mabakyao, Flonky Donaire, Carmelita Mabanag, ayan, kay Lily Villamor. Sabi niya, silent listener po ako ninyo sir, true po yan about sa hawaan daw. Silent listener or listening sa United Arab Emirates. And maraming salamat po sa iyo, Lily Villamor. Kay Marisa Vincula, Jason Pagayon, Leslie, Marites Guevara, at kay Melanie Kimpan Alvero. Sabi niya, wow Sir Alex Ludi, sobrang thank you talaga, napahanga mo ako sa kagalingan mong mag-narrate sa kwento ko sir. You're the best narrator ever. Nasa sayo na yata ang lahat na abilidad at talento na binigay ni God sa'yo. I'm so proud of you, sir. God bless you more. Sobrang tuwa ako, sir, na nabigyan mo ng panahon ang kwento ko. Wala na talaga akong masasabi sa kagalingan mo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Miss Melanie Kimpan Alvero, sa pag-appreciate niyo po sa kwento po natin. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ng notification bell para naman po ay updated kayo sa mga bago naming kuwento. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga suportang binibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. Mahal ko kayo.